Nakapanayam ni Boy Abunda sina Paolo Contis at Lani Mercado sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes, July 8, 2025. Doon ay binalikan ng dalawa kung paanong naging masugid na tagapagtanggol nila ang yumaong batikang talent manager, columnist, at host na si Lolit Solis sa kabila ng mga kinaharap nilang pagsubok sa buhay noon. Sa naturang panayam, inalala ni Lani at Paolo ang ilan sa mga mahahalagang alaala nila kay Manay Lolit. Unang tinanong ni Tito Boy si Paolo kung bakit niya tinawag na kanyang protector and enemy si Manay Lolit. Paliwanag ni Paolo, ito ay dahil sa kabila ng tough love nito sa kanya, ay katumbas naman nito ang masigasig na pagtatanggol sa kanya. Kwento ng aktor, iba kasi kami mag-away ni Nay Lolit eh. As in, grabe yung pagpapagalit niya sa akin kapag may mga maling nangyayari. And kapag hindi ako sumusunod, ang gagawin niya, yung mga mali ko, ikakalat niya yon. Kaya ko siya enemy. Tapos poprotektahan naman niya ako kapag nag-backfire sa akin. Pero ganun talaga siya maglambing. She'll protect you kahit kanino talaga nang away talaga siya. Nakita ko yon, naranasan ko yon. Isiniwalat ni Lani na mabusisi umanong mag-imbestiga si Manay Lolit at walang sawang nagtatanggol ng mga mahal nito sa buhay. Dagdag pa niya, si Manay Lolit ay isang prangkang tao at sinasabi sa kanya kung ano talaga ang tama at mali. Ibinahagi rin ni Lani ang huling mensaheng natanggap niya mula kay Manay Lolit. Ayon sa kanya, ang nakalagay sa huling text message sa kanya ni Manay Lolit ay, "Ipagtatanggol kita dahil mahal kita." Promise yan. Sinabi rin niyang hindi niya buburahin ang text message na yon dahil yon ang tatak na iniwan sa kanya ni Manay Lolit. Sa huling bahagi ng programa ay nagbigay ng mensahe sina Paolo at Lani para sa yumaong talent manager. Humingi ng sorry si Paolo kay Manay Lolit dahil sa tigas ng ulo niya at siguro hindi niya na-realize kung gaano niya ito pinastress, pero alam naman daw nito kung gaano niya kamahal ito. Nagpapasalamat naman ang aktor kay Manay Lolit dahil prinotektahan siya nito kahit hindi raw siya ka-defend. Nagsorry naman si Lani dahil hindi sila nakapaglaan ng maraming oras kay Manay Lolit at nagpapasalamat din siya dahil nananatili ito sa kanila sa hirap at ginhawa. Sa For Today's Talk segment ng naturang programa, inihayag ni Tito Boy na nakremate na ang mga labi ni Manay Lolit nitong Martes. Ayon kay Tito Boy, pumanaw si Manay Lolit noong July 3, 2025. At heart attack ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Pero ayon sa ulat ng PEP.ph, acute coronary syndrome ang cause of death ni Manay Lolit. Nagkaroon naman ng kalituhan tungkol sa tunay na edad ni Manay Lolit. Sa pagkakaalam kasi ng publiko at maging ng mga alaga niya ay isinilang siya noong May 20, 1947. Pero batay sa unang lumabas na detalye ng necrological service para kay Manay Lolit na ibinalita ng PEP.ph ay makikitang May 20, 1945 ang nakalagay sa araw ng kapanganakan niya, kaya naging 80 ang kanyang edad. Ayon pa sa naunang ulat ng PEP.ph, sinabi raw ng malalapit na kaibigan ni Manay Lolit na pralala lang daw iyon ng pumanaw na talent manager. Ngunit makalipas ang ilang araw ay ginawa ng opisyal ang May 20, 1947 bilang araw ng kapanganakan ni Manay Lolit, at iyon din ang nakalagay sa obituary at lapida ni Manay Lolit, ayon sa ulat ng PEP.ph. Kaya ang tunay na edad ni Manay Lolit ay 78. Samantala, nakapanayam ng PEP.ph ang anak ni Manay Lolit na si Sneezy noong gabi ng Lunes, July 7, 2025, sa Eternitas Chapels and Columbarium sa Commonwealth Avenue, Batasan Hills, Quezon City. Doon ay ibinunyag ni Sneezy na buhay pa at nasa Amerika ang ama nila ni Sloopy na si Mr. Pasamonte, na estranged husband ni Manay Lolit. Ayon sa ulat ng PEP.ph, humigit kumulang 3 taon ang pagsasama noon nina Manay Lolit at Mr. Pasamonte bilang mag-asawa, at sa pagkakaalam ni Sneezy ay 2 taong gulang siya nang maghiwalay ang mga magulang niya.